walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Morning! Good morning! Gising na! Ayan, magtimpla na ng kape. Mag-init na ng tubig. Ayan, trabaho! Ayan, dapat mga ganun sigawan, no? I like it. Para gising na gising. Mag-ingat! Ayan, maghikab! Magmubog. Okay. Petsa ngayon, Abril 7 na, araw ng Huwebes. Welcome ulit dito sa Unang Hirit, mga kapuso. At ako, busy na naman tayo dito sa UH at marami kami inihandang lakad ngayong araw na to. At isa na dyan ang ating masayang outing ngayon sa paboritong theme park ng mga bata, ang Enchanted Kingdom. Yan ay para sa pinakabagong attraction doon, ang kanilang Water World. Bagay na bagay sa summer ang kanilang napakalaki inflatable pool. Kaya makiki-outing na tayo mamaya with Monica, Drew, and Arn. Wow, ang laki nga. Okay, narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating Top Hirit. Alaga na idadagdag sa pasahe ng MRT at LRT, posibleng i-anunsyo na sa Mayo. Toll fee sa Skyway, gustong doblehin na mga operator nito. At bagyang kontribusyon ng mga miyembro SSS, otomatikong tinatanggal na sa kanilang sahod. Gusto taasan din. At labi po ni Sally Ordinario Villanueva, isa sa mga kababayan na pinitay sa China, nasa Pilipinas na. Narito ba mga detalye ng mga balita sa mga regular na sumasakay ng MRT at LRT, mga paalis ngayon? Pagandaan niyo po ang mas mataas na pasahe pagdating ng pasukan. Yan ay dahil posible pong i-anunsyo ng Department of Transportation and Communication, DOTC, ang pinal na halaga ng dagdag singil sa MRT at LRT sa ikatlo o sa huling linggo ng Mayo. Pero kung tutusin daw, ayon kay Secretary Ping De Jesus, kailangan o makailang beses na nilang pinagpaliban pa kasi yung fare hike na yan eh. Yan ay dahil ayaw na nilang makasabay pa sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis. So, parang sa Mayo, titigil ano? Sa kabila nito, makakaasa raw ang mga estudyante, senior citizen at mga may kapansanan na makakatanggap sila ng 20% ng diskwento. Pero mukhang hindi bilib dito ang ilang grupo ng mga estudyante. Bakit? Handa raw silang muli magkilos protesta laban po sa napipintong LRT at MRT fare hike. Dumaraw, pasakit sa bulsa ng mga mamamayan, lalo pa sabay-sabay ang pagtataas ng presyo ngayon ng iba't ibang mga bagay. Speaking of pagtataas ng presyo, ito naman po ang panibagong pasanin para sa mga motorista, partikular na po yung mga madalasang biyahe sa katimugang parte ng Metro Manila. Pinag-aaralan na ngayon ng Toll Regulatory Board ang petisyong toll hike para sa Skyway. Mula sa kasalukuyang 85 pesos na Skyway toll mula Makati hanggang Alabang, posible na itong madoble ng hanggang 69 pesos. 169 pesos. At hindi lang po yan dahil maging ang ibabang bahagi ng Skyway o kilala rin sa tawag na SLEX at grade, balak na ring taasan. Ang kasalukuyang 65 pesos, balak itong dagdagan pa ng 58 pesos. Pero ayon sa pamunuan ng Cipro Corporation at ng Skyway, posible namang hindi maging ganito kataas ang magiging toll hike kung bibigyan lamang sila ng tax holiday. At pagtatanggol nila, makatwira naman ang kanilang dagdag singil dahil mas maganda na raw ngayon ang kanilang kalsada at mababawasan na rin daw ang oras ng biyahe lalo na ngayong darating na Semana Santa. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung aabutan pa ng toll hike ang mga magbabiyahe sa Holy Week. Kahapon, kasi 4 o'clock yan binuksan eh. Para mga 3:50 may mga nakapila ng sasakyan. Excited sila. Pero hindi hanggang bula. Umikot lang kami ganyan para tanungin Maluwag sila. talaga. Maluwag talaga. Tsaka mabilis talaga. That's good. At eto pa, ang isang napipitong pagtaas. Nako, sa mga manggagawang miyembro ng Social Security System, tayong lahat yun, posibleng matagdagan ang inyong binabayarang buwan ng kontribusyon. May panukala kasi ang SSS na itaas ng 11% ng sahod ang kontribusyong ibinibigay ng bawat miyembro. Yan ay mula sa kasalukuyang 10.4%. Git ng pamunuan ng SSS, matagal na raw dapat na itaas ang contribution rate. Mula raw kasi noong 1980, 2 beses pa lamang sila nagtaas ng kontribusyon. Pero sa kabila nito, 21 beses na raw silang nagtaas ng pensyon. At dagdag pa nila, mas mababa pa rin daw ang kontribusyon sa SSS kumpara sa GSIS at contribution rate sa ibang bansa.
At ang makikinabang dito ang 1.2 milyong miyembro nitong senior citizens na madaragdagan ng pensyon. Pero ayon sa ilang manggagawa, masakit ito sa bulsa, lalo pat marami silang binabayaran na sinasabayan pa ng pagtaas ng presyo ng maraming bilihin. I'm guessing now is not the time kasi nga ang daming tumataas eh. Medyo pagpalibra siguro muna kung pwede. Pero sa 0.6% at parang if not now, when? Kasi kumbaga, lagi naman may pagtataas. Meron at meron tumataas. May dahilan. Sa ibang balita, nakauwi na po sa bansa ang labi ng isa sa binitay na Pilipino sa China na si Sally Ordinario Villanueva. Bago mag-alas 9 kagabi, dumating ang PR Flight 331 galing Xiamen. Lulan ang labi ni Sally. Kaya pagdating sa kanyang labi sa NIA PAL Cargo Terminal, wala nang tigil po ang pag-iyak ng ina niyang si Aling Edith. Baging kanyang mga kapatid na sina Mirasol, Maylin at Jason, labis din po ang hinagpis. Napayakap pa ng maigpit si Aling Edith sa kahon, kung saan nandun po ang labi ng kanyang anak, pangako ng ina, pananagutin ang may sala sa sinapit ng kanyang anak. At dahil sa labis sa emosyon, inilayo muna ng pamilya si Aling Edith sa labi nitong si Sally. At mula nga po sa NAIA, agad idiniretso ang labi ni Sally sa isang punerarya sa Quezon City para ayusan. At ngayong umaga, inasang ibubulong na si Sally sa kanilang tahanan sa Batasan Hills, Quezon City. Inumpisa na rin ang padasal doon ng ilang kapitbahay at miyembro ng Gabriela at Migrante. Hindi magtatagal ng isang araw ang burol sa Quezon City dahil bandang alas 8 ng gabi mamaya, ibabiyahe ang kanyang labi papuntang Etchagi, Isabela. Pakibalita na tayo sa burol ni Sally Villanueva. Nandun po si Micaela Papa ng GMA News. Mika? Igan, sa ngayon, inihahanda na ang bahay ni Mirasol Ordinario para sa burol ng kanyang ate na si Sally Ordinario Villanueva na binitay sa China noong 1 linggo. Idiniretso sa Tahuna Funeral sa Commonwealth, Quezon City ang labi ni Sally matapos lumapag sa NAIA kagabi. Makarang ayusin ang labi nito ay ihahatid dito sa bahay ng kanyang kapatid sa Batasan Hills, Quezon City. Ayon sa Tahuna Funeral, frozen ang labi nang dumating sa kanila matapos ibiyahe kagabi mula China. Kailangan daw muna ma-defrost ito bago lagyan ng gamot na pang-embalsamo. Inihanda na rin ang kulay puting damit na isusuot nito na inihanda ng pamilya. Isa itong dress na may mahabang alampay. Sinagot na ng Tahuna Funeral ang 65,000 pesos na halaga ng funeral service. Kasama na rito ang puting Class A metal casket na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Libre na rin daw ang pagdadala ng labi ni Sally patungo sa bahay ng mga ordinaryo sa Batasan. Dito naman sa bahay ng kapatid ni Sally ay nakahanda na rin ang gagawing burol. Naglagay na ng isang tolda para sa mga makikipaglamay. Pati mga malalaking ilaw ay inihanda. Inaasahang alas 7 ng umaga matatapos yung paghahanda na sa Tahuna Funeral Homes at pagkatapos nun ay dadalhin na yung labi dito sa Batasan Hills, Quezon City kung saan ibuburol to na isang araw bago ilipat ang labi sa Isabela. Yan ang latest mula dito sa Batasan. Balik sa Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. At para hindi na maulit ang nangyaring pagbitay sa 3 Pinoy sa China, payo ng Department of Foreign Affairs, huwag basta-bastang tatanggap ng mga padalang pinakpakiusap palabas sa Pilipinas. At yan din ang isa sa mga bagong tinuturo sa Pre-Departure Orientation Seminar o PIDOS. Sa nasabing seminar, pinag-iingat ang mga OFW sa mga padalang pinapakiusap lamang. Kahit kaibigan pa ang magpapadala, dapat daw ay suriing maigi ang lagay ng bagahe. Payo rin nila, huwag basta-basta makikipag-usap sa mga hindi kakilala sa airport. May ilang nakikipadala sa mismong airport pangaraw ng bibiktima. Tinatalakay din sa seminar para sa mga OFW ang kanilang mga karapatan at obligasyon, buhay OFW at kung paano ang tamang proseso ng pagpapadala ng pera at iba pang bagahe. Obligado po ang lahat ng OFW na sumailalim sa Pre-Departure Orientation Seminar. Sa abroad kasi pag Pilipino ka, tonto tayo, no? Pilipino. Sinasamantala nung ilang yun. Kasi alam nila hindi makatanggi. Ano naman, parang takot tayong hindi yung pabor nila.